Nagpakabulag ka na rin ba kahit alam mong nililinlang ka na? Pinili mo pa rin bang maging tanga at magbingi-bingihan at magbulag-bulagan kahit na alam mong ikaw ay inaagrabyado at ginagamit na lang? Nako, ating tunghayan ang isang kwentong pinadala sa atin ni Clarice na alam kong somehow, somewhere, tayong lahat ay nakarelate naman o makakarelate naman talaga. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento para sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi madaling aminin na nagpakatanga ka. Hindi madaling aminin na sinuko mo ang katotohanan para lamang maramdaman mo kahit sandali ang isang pag-ibig at pag-iinit kahit ito ay puno ng panlilinlang. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung saan ako nagsimulang magkamali o kung kailan ko unang ipinikit ang mga mata ko sa mga pulang bandera na ilang ulit nang sumisigaw na tumakbo ka na. Red flags, yes. Ang alam ko lang kasi noon ay minahal ko siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pagkatao. Pero sa pagmamahal ko sa kanya, nawala pala ako. Unti-unti. Hanggang sa wala nang natirang ako sa likod ng salamin. Ito ang kwento ng kung paanong sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko ay nagpakabulag ako. At kung paanong sa huli, ako rin ang kailangang gumising sa bangungot na tinatawag ng lahat at nagkukubli sa pangalang pag-ibig. Ako si Clarice, 26 na taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong. Kasama ko ang kaibigan kong si Janelle. Masayahin, kalog, at palaging may baong chismis galing sa opisina. Pareho kaming empleyado sa isang real estate company. Ako ay na-assign sa accounting department, samantalang si Janelle naman ay sa marketing. At gaya ng karaniwan naming araw, umuuwi kaming pagod na pagod. Pero buo pa rin naman ang energy para makapagkwentuhan at makipagchismisan. Bes, may bagong empleyado. Grabe, sobrang pogi. Parang artista. May kaya rin yun for sure. Sa itsura pa lang at kutis eh. Sabi ni Janelle sa akin nung makauwi kami isang araw. Hindi ako mahilig sa lalaki. Hindi sa dahil ayoko, pero dahil ayoko ng komplikasyon sa buhay at ayoko rin ng gulo. Gusto ko ng tahimik at mapayapang buhay, Mama Mia. Ayos na sa akin na may sweldo, may konting ipon, at minsan nakaka-order din ng milk tea na paborito ko na hindi ko pinoproblema ang presyo. Napakaliit na pangarap at napakababaw kung tutuusin para sa nakararami. Pero Mama Mia, yun lang talaga ang gusto ko. Simple, tahimik, payapa. Hindi ako ambisyosa dahil ayoko talaga ng komplikasyon. Not until isang araw ay dumating siya at ginulo ang lahat sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Baron. Nakita ko siya sa lobby ng opisina namin. Nakaputing polo, nakasuklay ng maayos ang kaniyang buhok,
May suot na relo na mukhang isang buwan ko ng sweldo ang presyo. Tumitingin-tingin siya sa paligid para bang may hinahanap hanggang sa tumama ang tingin niya sa akin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ako po ay kinabahan nung ako ay kanyang nginitian. Napaatras ako, literal, Mama Mia. Para akong isang high school student na binati ng kaniyang crush. Ang puso ko ay biglang bumilis ang pagtibok. May kung anong kakaiba sa kaniyang presensya. Hindi lang dahil sa gwapo siya, kundi may dating talaga siyang nakakabighani. Yung tipo ng lalaki na alam mong makakasira ng disiplinang inalagaan mo ng napakaraming taon. At hindi ako handa doon, Mama Mia. Pero gaya nga ng hindi inaasahan tulad ng mga nangyayari sa palabas sa telebisyon, doon na nag-umpisa ang lahat. Hindi ko alam kung sinadya niya o tsamba lang na ako ang nakausap niya noong araw na yon. Well, napakapiling ko naman sa term na sinadya, hindi ba? Pero sa dinami-dami kasi ng mga empleyado sa opisina nung araw na yon, ay ako pa talaga ang napili niyang lapitan. Bit-bit ang isang papel na mukhang application form o clearance. Lumapit siya sa akin habang nakangiti. Malumanay. Parang hindi sanay na magtaas ng boses. Miss, pwede bang magtanong? Saan dito ang HR office? Natigilan ako. Tumigil ang mundo ko sa pag-ikot ng ilang segundo. Yun bang sabi sa pelikula na nagsuslow mo ang paligid mo? Yun na yun ang naramdaman ko, Mama Mia. Kaya naman may bahagi ng pagkatao ko na nagsasabing, baka siya na nga ang iyong the one, Clarice. Sa second floor. Kaliwa pag-akyat ng hagdan. Sagot ko na halos pabulong dahil pinipilit kong itago ang panginginig ng aking boses. Thank you, sabi niya, sabay ngiti ulit. Malalalim na mga dimples ang napansin ko nung ngumiti siya. Hindi pa nga ako nakakabawi sa sobrang kaba ay naglakad na siya papalayo sa akin. Naiwan ako roon. Hawak-hawak pa rin ang ballpen habang pinapanood siyang paakyat ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng nerbiyos noon, Mama Mia. Hindi rin ako makapaniwala sa sarili ko na kaya ko palang maramdaman ng ganon kahit anong sabi ko na ayoko ng komplikasyon. Ako to si Clarice. Simpleng empleyada na ang tanging iniisip lang ay makabayad ng kuryente, tubig at upa sa takdang araw. Pero simula noong araw na yon ay nag-iba na po ang ikot ng aking mundo. Ilang araw ang lumipas, halos lahat ng babae sa opisina ay may bulung-bulungan na tungkol kay Baron. Ang bagong project manager na galing pa raw sa Davao. Anak raw siya ng isa sa mga may-ari ng kilalang construction company. May degree raw siya galing sa Australia. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng mga pwede niyang pasukan, itong maliit pa naming opisina ang kaniyang napili. May sasakyan siyang SUV, Mama Mia. Kung tutuusin, mas mayaman pa siya kung titignan kaysa sa mga big boss namin. At ang higit sa lahat na nakakapagpatili at nakakapagpakilig ng mga kababaihan sa opisina ay ang kaalaman na isang
malaking single si Baron. Hindi ko inintindi yun. Well, at least, pinakita ko sa lahat na hindi ako epektado. Sa isip-isip ko noon, hindi ako sasali sa gulo. Hindi ako makikigulo para sa kaniyang atensyon. Ayoko ng drama. Lalo pat nakita ko kung gaano siya pinapalibutan ng mga babae at binabae sa opisina namin. Pero Mama Mia, minsan kung ano pa yung bagay na iniiwasan mo ay siya pa talagang tumutukso-tukso sa'yo. At minsan, hindi mo na talaga ito maiiwasan. Isang hapon habang bumibili ako ng kape sa isang tindahan sa tapat ng building na pinapasukan ko, ay may biglang tumapik sa aking balikat. Gulat na gulat ako dahil siya yun, Mama Mia. Ang lalaking wala namang ginagawang masama sa akin pero iniiwasan ko. Clarice, 'di ba? Tanong niya. Pamilyar ba sa inyo yung pakiramdam na parang bigla ka na lang nabunutan ng utak? Na parang bigla na lang nahulog sa sahig ang puso mo? Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Hindi ko na maalala kung paano ko sinagot yung tanong niya. Basta ang alam ko, sa huling bahagi ng aming usapan ay may sinabi siya na sobra kong ikinagulat. Uy, libre mo naman ako ng kape minsan ha? Nagulat ako doon, Mama Mia. Napatawa siya. At bago pa siya lumayo at bago pa ako makabawi sa pagkagulat ko, ay bigla na lang siyang nag-set ng araw at oras. Sa Lunes, break time mo, 10:30 a.m. Hindi ko alam kung joke ba yun. Pero sa Lunes, nang 10:30 ng umaga, ay naroon siya. Naghihintay na tila ba pumayag na ako sa pagpapalibre niya sa akin. At simula noon ay nagbago na ng tuluyan ang lahat sa buhay ko. Mama Mia, wala na nga akong nagawa nung bigla na lang siyang nagpakita. Ano ba? Iiwasan ko ba siya? Lalayuan? Tatakas? Tatakbo ba ako? Pero wala na nga akong nagawa dahil nakita na niya ako at kinawayan. Buti naman at dumating ka na. Kanina pa ako kaping-kape. Inaantay ko talaga yung libre mo. Siyempre, pumayag na lang ako. Nilibre ko na lang siya. At mula noon ay naging mas madalas na ang pag-uusap naming dalawa. Sa umpisa, palitan lamang ng mga simpleng, "Kamusta?" sa loob ng pantry kapag nagkakasalubong kami. Hanggang sa naging ayaan na ng quick lunch. Hanggang sa may isang gabi ay sabay kaming umuwi. Tapos, hinatid pa niya talaga ako at sinamahan pa niya akong maghintay ng bus. "Wala ka bang boyfriend?" tanong niya habang nakasandal kami sa poste ng ilaw sa harap ng isang sikat na drugstore. "Wala," sagot ko, pilit na siniseryoso ang tono. "Sayang naman kung ganon. Sayang yung ganda mo." Hindi ako makatingin sa kanya, Mama Mia. Biglang may kumabog ulit sa dibdib ko. Bigla akong kinabahan ng todo. "Wala ka naman palang boyfriend. Bakit ayaw mong pahatid sa akin?" sabi niya. Inaaya niya kasi ako na sumakay sa kanyang kotse at ihahatid raw niya ako pa uwi. Pero umayaw ako, Mama Mia. As much as possible ay umiiwas talaga ako. Ayoko ng komplikasyon. "Ano, out of the way rin kasi." "Ayos lang naman kung out of the way," sabi niya. "Ayokong magbayad ng panggas." Palusot ko. "Bakit, pinapabayad ba kita?"
Sige na, wag ka nang masyadong maraming sabi dyan. Basta magbubus ako. Mama Mia, sinamahan na lang niya ako noon na mag-antay ng bus. At nung nakasakay na ako ay kumaway pa siya at ngumiti. Pakiramdam ko noon ay kinilig ako. Pero yung tipo ng kilig na may halong kaba, yung tipo ng kilig na alam mong delikado. Alam mong bawal pero malakas ang amoy at akit, parang alak na nilagyan ng lason. Dumaan ang mga linggo, lalo kaming naging mas malapit sa isa't isa ni Baron. At sa hindi ko inaasahan ay siya na mismo ang nagsabi. Clarice, gusto ko sana yung tayong dalawa lang. Mama Mia, nagulat ako doon. Kasi minsan ay inaaya niya akong kumain sa labas pero lagi kong inaaya ang mga kaibigan at mga katrabaho ko. At sa araw na yun, nung hindi pa sila dumadating, ay tsaka niya inamin sa akin na ako lang pala ang gusto niyang makasama sa lunch. Natahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Sa isip ko, paano? Paanong ako lang? Paanong kaming dalawa lang? Mama Mia, hindi ko alam ay narinig pala yun ng isa kong kasamahan. Bigla na lang silang umatras sa lunch at sinabi na hindi na lang daw sila magla-lunch out. Tapos kinindatan pa nila si Baron. Kaya ayun, kaming dalawa na lang ang lumabas para mag-lunch. At doon sa labas, sinabi niya na gusto niya raw ako, Mama Mia. Gusto niya raw na maging kaming dalawa. Litong-lito ako noon sa utak ko. Bakit ako? Hindi naman ako kagandahan. Hindi rin ako sosyal. Hindi ako kabilang sa mundong kaniyang ginagalawan. Ang pamasahing daladala ko sa araw-araw ay sapat lang na pamasahe at pambili ng ulam at pagkain sa karinderya at ng mumurahing kape sa tapat ng building. Pero ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko kahit na napakarami na noong tumataginting sa utak ko nang nagsasabing, warning, 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 ay hindi ko pa rin ito pinansin. At sa halip na tumanggi ako ay napansin ko na lang ang sarili kong tumatango sa bawat salitang kanyang binibitawan. At doon, Mama Mia, doon na nga nag-umpisa ang tuluyan kong pagkabulag. Isang gabi, maalinsangan noon. Tapos na ang shift ko. Halos pasado 9:00 na akong naka-out kasi may ginagawa pa akong overtime na trabaho. Sa labas ng opisina ay nandun siya. Nakita ko siyang nakasandal sa kotse niya. May hawak siya na bottled water at isang ngiting hindi ko maipinta kung ngiting inosente ba o ngiti ng panganib. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam na inantay pala niya ako. Akala ko ay umuwi na siya nung nag-out siya kaninang mga 6:00 ng gabi. Hatid na kita, aniya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumanggi. Pero hindi ko nagawang sabihin ng salitang, huwag na. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako sumakay agad sa passenger seat ng kotse niya na para bang normal na lang yun sa aming dalawa. Para bang may puwersang humihila sa akin papalapit sa kanya. Tahimik ang naging biyahe namin. Tanging ang malamig na simoy ng aircon at ang mabagal na tugtog ng music sa stereo ang gumuguhit sa aming paligid. Hanggang sa bigla niyang ibinulong ang pangalan ko. Clarice, bulong niya habang nakahinto kami sa tapat ng boarding house ko. Salamat ha. Salamat saan? Tanong ko. Sa pakikipagkaibigan, sa pagtanggap sa akin. Alam kong simple lang to sa'yo, pero alam mo bang malaki ang halaga nito sa akin?
Mama Mia, napatingin ako sa kanya. Mali ba kung sinabi kong ang tibok ng puso ko ay parang hindi na tama ang tempo? Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko nang maramdaman kong dahan-dahan siyang yumuyuko at inilapit ang kaniyang mukha sa aking mukha. Mabagal, mainit, matagal. Yun ang unang halik na pinagsaluhan naming dalawa. At kasabay ng unang halik na yon, pakiramdam ko, Mama Mia, ay may nabasag na pader sa akin. Yung pader na ginawa ko sa sarili ko na napakataas, mas mataas at mas matibay pa sa Great Wall of China, ay unti-unti niyang natitibag. At ang pinakamalaking bitak ay nangyari nung naghalikan nga kaming dalawa. Para pong may natanggal na susi at kandado sa puso ko. At parang may bumalot na ulap sa harap ng mga mata ko. At sa mga ulap na yon, nakatago ang katotohanang pilit kong hindi kinikilala. Simula noong gabing yon, hindi na talaga ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa konsensya o kung ano paman, kundi dahil sa labis-labis na pananabik. Lunes hanggang Sabado, araw-araw kaming magkausap dahil hanggang Sabado po ang trabaho namin. Kung hindi sa text, kung hindi sa personal, ay sa tawag. Kung hindi naman sa tawag, ay sa video chat. Kung hindi naman sa video chat, ay nagkikita kami sa labas pagkatapos ng trabaho. Mama Mia, dun ko naramdaman ang sinasabi nilang para kang nasa cloud 9. Masaya ang pakiramdam. Ang sarap palang kiligin. Ang sarap pala na para kang idinuduyan sa alapaap. Masaya ako. O baka akala ko lang. Para po akong araw-araw na high sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Mama Mia, sa likod ng masasayang araw at mga matatamis na halik na aming pinagsasaluhan, ay may mga bulong-bulungan na akong naririnig na hindi ko pwedeng baliwalain. Alam mo, si Baron, may anak na raw yan dun sa Davao. May fiancé na raw siya. Hindi lang umuuwi ngayon kasi naka-assign raw sa ibang site. Pero pareho daw niya. Pareho na nasa construction area. Alam mo, mahilig daw yun sa ganun eh. Pag bagong lipat sa branch, may nililigawan agad. Sa simula, Mama Mia, ay dinedepensahan ko siya. Lalo pa kapag kinakausap ako ng kaibigan kong si Janelle. Uy, may chismis akong nasagap tungkol kay Baron. Ano na naman ba yan? Tanong ko. Nako, wag kang papaloko dyan, Clarice. May nagsabi sa akin, ikakasal na raw yan. Alam mo, chismis lang yan eh. Siguro, nagsiselos lang yung nagpapakalat ng chismis na yan. Hindi yan totoo. Kilala ko si Baron. Honest siya sa akin. Wala siyang tinatago. Yun ang depensa ko kay Janelle kapag sinasabihan na niya ako ng mga bagay-bagay na hindi maganda tungkol kay Baron. Pero isang gabi, Mama Mia, habang nasa loob siya ng boarding house namin at sabay kaming kumakain ng in-order naming food sa labas, nagulat ako nang biglang may tumawag sa kanya. Mama Mia, umalis siya. Lumayo sa akin nung sinagot niya ang tawag na yun, pero may katalasan po ang tenga ko. Hindi ako maaaring magkamali sa narinig ko. Honey, hindi mo ba talaga ako tatawagan? Kanina pa ako nag-aantay sa tawag mo eh. Bigla akong napalingon nung narinig ko ang boses ng babae mula sa kanyang telepono. Nanigas ako, Mama Mia.
na tila ba tumigil ang oras tapos dinadaganan ako ng malalaking bato. Tiningnan niya ako na para bang inaarok niya kung narinig ko ang boses sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata. "Ah, ate ko yun," sabi niya. "Tingnan mo, Honey talaga ang tawagan namin. Ganun kami ka-close ng ate ko." Sabi niya, Mama Mia, nung bumalik siya pagkatapos ng tawag na yon. Hindi rin naman ako agad naniwala. May bahagi sa puso kong nagsasabing nagsisinungaling sa akin ang boyfriend ko. Pero Mama Mia, hindi ko rin nilabanan ang sinabi niya. Kahit na may bahagi sa sarili ko na ayaw maniwala, may bahagi din sa puso ko na nagsasabing totoo ang sinasabi ni Baron, na ate niya lang yon. Kaya sa halip na kumprontahin siya at magalit ay ngumiti lang ako, umiiling-iling at tumawa ng pilit. Pero nang gabing yun, pag-uwi niya, Mama Mia, ay pumasok ako sa loob ng silid ko. Agad kong hinanap ang pangalan niya sa social media accounts. Gumamit pa talaga ako ng dummy account para hindi niya mahalata na hinahanap ko siya. Ilang oras akong nag-scroll, naghanap. Ilang oras akong pumunta sa mga common friends at common contacts namin. Kung sino-sino na lang na mga timeline at accounts ang binubuksan ko. Hanggang sa may nakita ako, Mama Mia. Isang babae, isang bata, at isang caption. "Missing my boys tonight." Sabi doon sa post nung babaeng yun. At isang comment na mula kay Baron. Kasi wala akong nakita dun sa account niya. Pero sa account nung babae ay nakita kong nag-comment doon si Baron. "Soon, mahal. Few more weeks." Mama Mia, para pong bumikat masyado ang cellphone ko sa kamay ko at nabitawan ko ito at nahulog sa sahig. Tila may malaking batong bumara sa lalamunan ko. Para akong sinaksak nang hindi ko alam kung saan ang sugat. Bakit? Sino ang babaeng to? Sino si Mahal? Iba rin ba ito sa Honey? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko. Hindi ako makatulog noon, Mama Mia. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa mga natuklasan ko. Pero imbis na iwan siya, imbis na kumprontahin siya, Mama Mia, nagdesisyon po ako na huwag ipaalam sa kanya na meron na akong mga nakikita at nalalaman. Tinatanong niyo kung bakit hindi ko siya iniwan? Simple lang. Dahil mahal na mahal na mahal ko na siya at bulag na ako sa pag-ibig na yon. Baka naman totoo ang atin niya lang yun. Baka yun talaga ang tawagan nila. Ito ang unang linya na bulong ng puso ko, Mama Mia. Lalong-lalo pa nung mga panahon na ayaw ko pang harapin ang katotohanan, na ayaw ko pang pakinggan ang totoong rason. Habang ang utak ko'y may nagkakabaliktad na mga argumento, ang puso ko naman ay tila nagpapanggap na wala akong nakita at walang nasaksihan ang mga mata ko. Ang puso ko ay napakagaling sa pagpapanggap na walang nararamdamang sakit ang puso ko. Umaga na nang makatulog ako noon. Ngunit bago ako pumikit ay sinabi ko sa sarili ko, pipikit na muna ako. Baka sa pagpikit ko, mawala ang lahat ng sakit.
Pagpasok ko kinabukasan, sa opisina ay nandun siya. May dalang kape, ensaymada at yung paboritong-paborito kong dark chocolate bar. Parang walang nangyari ah. Parang hindi siya nagkomento ng soon mahal, few weeks to go dun sa post ng ibang babae. Good morning baby. Bati niya sa akin na nakangiti na akala mo ay mahal na mahal talaga ako. Tumango lang ako. Kinuha ko ang kapeng inaabot niya at humigop ako doon. At ngumiti ako nang wala sa loob. Hindi ko alam, Mama Mia, kung sa galit ba ako masisira o sa pagpipigil ng aking mga luha. Habang pinagmamasdan ko si Baron na pinagsasaluhan namin ang ensaymada at tsokolate niyang dala, ay hindi ko maisip kung paano ko siya pakakawalan, Mama Mia. Hindi ko maisip kung paano ang lalaking napaka-sweet, ang lalaking napaka-gentle, ay pwede palang gumawa ng mga ganung karumal-dumal na kasalanan, na ganun karumal-dumal na panluloko. Mama Mia, may napansin akong pagbabago kay Baron sa mga sumunod na araw. Naging mas sweet siya sa akin, naging mas mapagbigay, naging mas thoughtful. Sino ba ang hindi magmamahal ng todo sa lalaking ganito? Sa tuwing magkikita kami, lagi siyang may bit-bit-bit-bit na mga regalo. Sapatos, Sunday dress, kwintas, bracelet at kung ano-ano pa. Minsan nga, Mama Mia, niregaluhan pa niya ako ng mamahaling cellphone nung nalaman niyang nabasag ang LCD ng cellphone ko. Ang hindi niya alam ay ang rason kung bakit nabasag ang cellphone na yon. Nabasag kasi ang cellphone ko nung araw o nung gabing natuklasan ko na meron siyang tinatawag na mahal. Nung nahulog ang cellphone ko dahil parang nawalan ng lakas ang kamay ko. Hindi mo naman sinabi agad sa akin na nasira na pala tong cellphone mo. Eto baby oh, may regalo ako sa'yo. Pagtingin ko, Mama Mia, ay isang mamahalin at latest na model ng cellphone. Para niya akong sinusuhulan, Mama Mia. Para niya akong sinusuhulan para wag akong magtanong kung meron man akong mapansin, marinig o makita. Alam mo yung pakiramdam na ganon? Na parang nililibre ka pero kapag nililibre ka, kung may ginagawa siyang mali, wala kang karapatang magreklamo. Hanggang isang araw, Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naibulalas ko na sa kanya ang tanong. Baby, may nakita ako sa social media. Ano lang, parang aksidente ko lang nakita. May babae doon tapos may bata. Tapos nag-comment ka dun eh. Nag-comment ka dun ng soon mahal? Sino yon baby? Tanong ko. Naramdaman ko na nagulat siya pero agad din naman siyang nakabawi, Mama Mia. Mukhang sanay na sanay ah. Sabi ko sa aking sarili. Wala yun baby. Bulong niya isang gabi habang yakap-yakap ako sa kama ng condo unit na inuupakan niya. Bakit? Parati akong may naririnig na chismis tungkol sa'yo sa opisina. Tanong ko na pilit pinapalambing ang boses ko dahil ayokong mag-away kaming dalawa. Ayokong magkasiraan kami, Mama Mia. Wala yun. Alam mo, baby, kung mahal mo talaga ako, hindi ka makikinig sa kanila. Magtitiwala ka lang sa akin. Diba, pinaparamdam ko naman sa'yo kung gaano kita kamahal? Sa mga tanong at sa mga sinabi niyang yon, dun ako tuluyang nahuli ng todo. Dun ako tuluyang nabihag ng todo. Totoo nga naman.
Kung walang pagtitiwala sa isang relasyon, buti na lang kung wala na lang sana. Mama Mia, nabulag ako. Pag-ibig at tiwala. Dalawang salita, pero ngayon parang magkaibang mundo na ang pinanggalingan ng mga salitang iyon. Mama Mia, tuwing mararamdaman kong parang may mali, ay lagi niyang ginagawa ng tama ang lahat. Gamit ang mga halik niya, gamit ang mga bisig niyang maiinit at tila ba nagbibigay kasiguraduhan sa aking mga gabi. Gamit ang mga haplos niya, gamit ang mga yakap niya, gamit ang mga matatamis niyang salita. Pero sa bawat pag-uwi ko sa boarding house, nararamdaman ko naman ang pag-iisa. Nararamdaman ko, Mama Mia, na hindi naman niya sinasagot ng maayos ang mga tanong ko. Na parang hindi na klaro ang patutunguhan ng relasyon na ito. Nararamdaman ko na parang isa lamang akong pansamantalang babae at wala naman talagang kami. Tao lang ako. Babae lang ako. Uhaw na uhaw sa atensyon at pag-aaruga. Uhaw na uhaw sa mga pangakong hindi naman binibigkas, pero lagi naman niyang pinaparamdam sa akin. Hanggang sa dumating ang punto na wala na akong ibang sinusunod at pinapaniwalaan kundi siya, Mama Mia. Pati nga kung ano ang binibili ko sa pera ko, pati nga kung anong ginagastos ko, kinakain ko, lahat siya ang nasusunod. Hindi ko alam kung paanong nangyari yun. Ang dating napaka-independent na babae, ngayon ay sunod-sunuran na lamang sa isang lalaking mahal na mahal niya. Lahat ng plano ko sa buhay nauusog, naiiba, nalilihis, lalo na kung sinabi niya. Kapag may sinabi siya, Mama Mia, hindi pwedeng hindi ko ito tutuparin at hindi ko ito gagawin. Hanggang sa dumating ako sa puntong tinalikuran ko ang isang job promotion dahil gusto niyang hindi ako lumipat ng ibang branch. Dahil gusto niya na lagi raw kaming magkasama. Sobra kitang mamimiss, baby, kung mawawala kasi dito sa branch natin. Anya sa akin. Natatakot lang ako, baby, na baka kapag tinanggap mo yung promotion na yan, baka mawala na talaga tayo ng oras sa isa't isa. Mama Mia, kahit ilang taon ko nang pinagtrabahuan ang promotion na yon, kahit ilang taon ko nang dinasal yun sa Diyos na sana ibigay na niya sa akin, basta-basta ko na lang pinakawalan dahil sa mga matatamis na salita ni Baron. Oo nga naman. Totoo nga naman na kapag tinanggap ko ang promotion na yon ay magiging masyadong busy na ako. Oo nga naman. Kapag tinanggap ko ang promotion na yon ay mawawalan na talaga ako ng oras para sa mahal ko. At hindi ko gustong mangyari yon. Hindi ko gustong mawalan ng panahon para kay Baron. At sa paniniwala kong yun, ay iniwanan ko at tinalikuran ko ang pagkakataong umangat sa larangan ng karera ko. Kapalit ng pagsasama at relasyon naming dalawa. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, habang ako ay bumababa, siya pala ay palihim palang umaakyat patungo sa ibang direksyon at sa ibang mga bisig. Isang hating gabi nang iniwanan niya ang cellphone niya dun sa kaniyang condo unit at nandun ako habang bumababa siya ng convenience store dahil sabi niya ay may bibilhin daw siya, ay may biglang pumasok na mensahe. Tulog na ba si Clarice? Bukas na ba ang alis natin? Kasunod nito ay ang litrato nila. Mama Mia,
Nasa airport ang litratong yon. May hawak-hawak na passport. Namimiss ko na to oh. Gustong gusto ko nang ulitin to. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko sa mga nakita ko. Lahat ng pinipigil ko ay nagsisigawan sa loob ko. Bumitaw ako ng napakalalim na buntong hininga. Mabilis kong pinindot ang lock button at binalik sa mesa ang kaniyang cellphone. Pagbalik niya ay ngumiti ako. Oh, anong mga nabili mo sa 7-Eleven? Tanong ko, na para bang wala akong nabasa at wala akong nalaman. Eto, mga paborito natin. Sabi nila dun sa baba, magsasara daw sila dahil may renovation na gagawin. Buti nakaabot pa ako, sabi niya. Umupo siya sa tabi ko, humalik sa noo ko. Tulog na tayo, baby. Bukas na natin to kainin dahil baka masira pa ang tiyan natin, sabi niya. Ngumiti ako. Oo, matulog na tayo. Pero ang isip ko noon, Mama Mia, ay gising na gising naman sa isang katotohanan. Mama Mia, alam mo ba kung ano ang mas masakit? Mamaya ko na lang sasabihin. Antayin niyo na lamang. Tahimik ang mga sumunod na araw. Hindi na ako nagtatanong. Hindi rin naman siya nagpapaliwanag at nagpapahiwatig ng kung ano. Wala naman siyang binibigkas. Wala na yung mga alok niya ng pagmamahal. Opo, unti-unting nagbago si Baron. Unti-unting nawala yung mga assurance kuno niya sa akin. Unti-unting nawala yung mga sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Hindi na niya binibigkas ang mga yon. Wala nang mga alok ng pagmamahal. Ang natitira na lamang ay ang katawan naming magkatabi sa kama. Pero ramdam ko, mas naramdaman ko ang paglayo ng puso niya sa akin. Tuwing tititigan ko siya habang natutulog, ay may tanong sa utak ko. Ganito lang ba talaga to? Hanggang kailan ako magpapanggap na hindi ko alam ang totoo? Hanggang kailan ako magpapanggap na hindi ko natuklasan ang kanilang sikreto? Sa trabaho, naging tahimik din ako. Nawalan na ako ng gana. Kahit yung mga dati kong kasamahan na lagi kong pinagtatawanan ng kanilang mga jokes, ay napapansin na rin nila ang pagbabago ko. Okay ka lang ba, Clarice? Tanong ng kaibigan ko at kasamahan na si Danica. Ngumiti lang ako at tumango. Pero sa loob ko, naglalakad na ako sa parang manipis na lubid. Konting galaw na lang at babagsak na ako sa kawalan. Isang hapon, Mama Mia, habang wala si Baron sa kondo, ay tinangka kong maglinis. Hindi dahil gusto ko, kundi para mawala ang bigat sa dibdib ko kahit sandali man lang. Sa ilalim ng kama, may kahong kahoy. May lock ito, pero madali namang buksan gamit ang hairpin. Hindi ko alam kung ano ang naghudyat sa akin para buksan ang kahon na yon. Siguro dahil pagod na rin akong umasa. Siguro dahil atat na rin akong masampal ng isang masakit na katotohanan. Gusto kong makakita ng katotohanang hindi na niya kaya pang itago. At doon ko nakita ang mga lumang larawan. Siya at isang babae. At isang bata. Isang buong pamilya. Isang pamilya. Mama Mia, doon ako nagtaka. Paanong nagagawa ito ni Baron? Meron siyang pamilyang tinago. Tapos merong ako. Tapos meron din sila ni Janelle. Opo. Alam kong nagulat kayo, Mama Mia. Yung nag-chat, yung nagpadala ng letrato habang nasa convenience store si Baron ng hating gabi, walang iba kundi si Janelle, ang kaibigan at kasama ko sa boarding house. Mama Mia, takot na takot lang akong kumprontahin noon si Baron.
Napaluhod ako sa sahig, parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. May lalaki ba talagang ganito? Kagrabing manloko. 3 kaming babaeng pinagsabay-sabay niya. Napapikit ang mga mata ko. Pilit ko noong tinago ang sakit na nararamdaman ko. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit 3 pala kami sa puso mo? Tanong ko sa utak ko. Pagbalik ni Baron sa kondo niya ay wala akong isinalubong ng ngiti sa kanya. Hindi na ako nagsalubong rin ng halik. Hindi ako kumain kasabay niya. Hindi ko rin siya kinausap. Hanggang sa lumapit na siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Clarice, may problema ka ba? Tanong niya. Bumaling ako. Diretso ang tingin. Sino si Angela? Natigilan siya. Clarice, huwag mo akong maklaris-klaris. Sagutin mo, sino siya? At anong relasyon mo sa kanya? Sino yung bata na kasama ninyo sa larawan na nasa lumang kahon na tinatago mo sa ilalim ng kama mo? Huminga siya ng malalim. Tumingin sa ibang direksyon na para bang naghahanap ng sagot na hindi niya pa rin alam kung papaano isasalaysay sa akin ang mga pangyayari. Siya ang ina ng anak ko. Mahina niyang sagot. Anak mo? Ang salitang yun ay paulit-ulit kong naririnig. Parang nakakabinging umi-echo sa isip at sa tenga ko. At dun ko naramdaman, Mama Mia. Dun ko naramdaman na parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Dun ko naramdaman na parang hindi ko kayang huminga. Nagsimula akong mag-empake. Clarice, please, wag naman ganito. Hindi mo naiintindihan eh. Ang alin, Baron? Ang alin ang hindi ko naiintindihan, ha? Na may pamilya ka na pala? Na ako pala yung tinago mo para sa sarili mong kasiyahan? Na ginagamit mo ako habang may anak ka palang umaasa sa'yo? Na ikakasal ka pala sa Davao? Na hindi lang pala ako at yung Angela ang babae mo, pati ang kaibigan kong si Janelle, babae mo rin? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Ano? Hindi mo alam na alam ko? Oo, Baron, alam ko. Alam kong nung mga panahon na sinabi mong uuwi ka ng Davao, dahil pinatawag ka ng papa mo, alam kong nag-Hong Kong kayong dalawa ni Janelle. Kaya pala ayaw akong isama nun ni Janelle sa Hong Kong kahit na sinabi ko sa kanyang handa akong gumastos. Sabi niya, pamilya niya raw ang kasama niya. Pero ikaw lang pala. Napakawalang hiya mo, Baron. Manloloko ka. Pathological liar. Hindi siya makatingin sa akin, Mama Mia. Hindi na rin siya nag-isip ng kung ano pa mang ipapalusot niya sa mga nalaman ko. Kaya pala sabi mo, pumili ako kung saan ako titira. Dun ba sa boarding house na inuupahan namin ni Janelle o dito sa kondo mo? Dahil gusto mo lang pala na nasa iisang lugar lang ako para hindi ko kayo mahuling dalawa? Sinaktan mo ako, Baron. Hindi lang minsan, araw-araw. Alam mo bang matagal ko nang natuklasan ang tungkol sa mga kasinungalingan mo? Pero pinipili kong manahimik. At sa bawat pagpili kong manahimik at mahalin ka sa kabila ng mga nalaman ko, araw-araw akong parang pinapatay. Pero ngayon ay hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Baron. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, Mama Mia. Hindi ko alam kung totoo ang luhang yon o luha ng buwaya. Pero kung totoo man yon, huli na rin ang lahat.
Puno na ang damdamin ko na dati ay marunong pang magmahal na para bang isang bulag. Nahawi na ang ulap sa mga mata ko. At ngayon, nakakakita na hindi lang ang mata ko kundi pati na rin ang puso ko. Bit-bit ang dalawa kong maletang binit-bit ko rin noon nung nag-live-in kami, ay lumabas ako sa pintuan ng kondo niya. Walang lingon-lingon, walang paalam. Hindi ko alam kung saan ako tutuloy noon, Mama Mia. Hindi ko maatim na bumalik doon sa boarding house na inuupahan naming dalawa ni Janelle. Hindi ko maatim na makita ang babaeng itinuring kong kaibigan. Ang babaeng nag-warning pa sa akin sa mga red flag daw kuno ni Baron. Pero siya rin pala ay pumatol sa lalaking ito. Mama Mia, napakagaling talagang manloko ni Baron. Paulit-ulit ko noong iniisip kung saan ba ako pupunta. Basta kahit saan. Basta malayo kay Baron, malayo kay Janelle, at malayo sa kanilang mga kasinungalingan. Mama Mia, gusto kong umuwi sa amin. Pero alam ko, hindi ako marunong magtago ng nararamdaman ko. Ayokong mag-alala sa akin ng mga magulang ko. Iniisip kasi nila na matapang ako, na independent ako. Kaya ayokong malaman nila na ang anak na dati ay pinagmamalaki nila dahil independent, ngayon ay pinaikot at ginamit ng paulit-ulit ng isang lalaking manloloko. Naghanap ako ng mauupahan hanggang sa makakita ako ng isang maliit na pad, isang maliit na kwarto. Doon ako nagsimulang ayusin ang sarili ko, Mama Mia. Noon ako nagsimulang muli. Buti na lamang at hindi kami magka-department ni Janelle. Kaya walang rason para magkita kaming dalawa. Siguro, Mama Mia, nasabihan na rin siya ni Baron na alam ko na ang totoo dahil makalipas lang ang isang linggo ay hindi na pumasok sa opisina si Baron at si Janelle. Umiiyak pa rin ako noon gabi-gabi. Pero sa tuwing sumisilip na ang araw sa bintana ng kwartong inuupahan ko, pinipilit kong ngumiti. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na matatag ako, malakas ako. Kung nakaya ko noong mag-isa, makakaya kong muli. Makakabangon ako. Pinilit kong alalahanin ang sarili kong nawala dahil sa pagkabulag ko sa maling pag-ibig ko kay Baron. Lumipas ang mga buwan, may mga gabi pa rin na naaalala ko siya. Pero wala na akong galit. Unti-unti na rin nawawala ang tinatago kong sakit, Mama Mia. Oo, may mga gabing umiiyak ako, totoo yun. May mga gabing nagre-relapse ako. Yun bang akala mo okay ka na? Pero kapag may nakita ka, kapag may naamoy ka, kapag may narinig ka, ay nasasaktan ka ulit pala. May mga gabing ganon. Pero may mga gabi na rin na nakakangiti ako habang nanonood ng pelikula. May mga gabi na rin na nakakatawa ako habang nanonood ng mga video sa TikTok at Facebook. May mga gabi na rin na nasasabi kong kaya ko nang matulog ng mahimbing. Hindi madali, hindi mabilis ang proseso. Dahan-dahan hanggang sa patagal ng patagal ang pagbabalik ng relapse ko. Hanggang sa bukod sa sakit ay may nakikita na rin akong iba. Nakakahanap na ako ng aral mula sa mga masasakit na napagdaanan ko. Aral na sinasabi sa sariling ang pag-ibig, hindi sapat ang pagmamahal pagdating dito. Dapat alam mo rin kung kailan ka lalaban at lalong dapat alam mo kung kailan ka bibitaw. Mama Mia, sa paglipas ng mga buwan hanggang sa naging 2 taon, ay pinatawad ko na siya.
Pinatawad ko na rin ang kaibigan kong si Janelle. Hindi para sa kanilang dalawa, kundi para sa sarili ko. Hindi ko man sila nakausap muli, ay pinatawad ko na sila sa puso ko. Dahil ang gusto ko ay tuluyan na akong makalaya mula sa sakit at mula sa galit. Para makapagsimula akong muli, para makapagsimula ako ng mas maayos. Ngayon, Mama Mia, ay mag-aapat na taon na matapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Habang nakatayo ako sa salamin at inaayos ang sarili ko, ililinis ang mukha ko, ay nakikita kong may liwanag na sa mga mata ko. Wala nang takot, wala nang pagdududa, at napatawad ko na rin ang sarili ko sa pagpapaloko at pambabaliwala ko sa mga red flags na nakikita ako sa kanya dati. Hindi ko alam, Mama Mia, hindi ko alam kung magmamahal pa ba akong muli o kung may darating pa bang lalaking worth it sa pagmamahal at pagtitiwala ko. Ang alam ko lang sa wakas ay nakilala at natagpuan kong muli ang babaeng matagal na nawala dahil sa maling pagmamahal ko kay Baron. Ang dating Clarice, ang independent na Clarice, ang Clarice na kayang harapin ang lahat ng pagsubok at ang Clarice na masaya lang sa simpleng buhay. Ang Clarice na hindi nabulag, hindi na alipin ng pagmamahal at damdamin, kundi isang babaeng marunong nang magmahal sa kanyang sarili at marunong nang sabihin sa kanyang sarili na wag nang muling magpapakaalipin, lalong-lalo na sa maling pag-ibig. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa nitong aking maiksing kwento. Nawa po ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig mula sa naging karanasan ko. Sa buhay, hindi natin maiiwasan na may mga tao talagang tatraydor, manluloko, at mananakit sa atin. Pero lagi nating tatandaan, masaktan man tayo, mawasak man nila tayo, choice pa rin natin kung paano tayo bumangon. Choice pa rin natin kung paano natin babawiin ang sarili nating ibinigay natin sa mga maling tao. Lagi mong tatandaan, kung wala ka mang pagkakatiwalaang iba, at least magtiwala ka sa sarili mo. At least magtiwala ka sa mga nakikita mo. At wag na wag mong babaliwalain kung ano man ang nararamdaman mo. Maraming salamat ulit, Mama Mia. Hanggang dito na lamang, lubos na nagmamahal ngayon sa kanyang sarili, Clarice. May mga lalaki talaga na ginagamit ang kahinaan ng mga babae, ano? May mga lalaki, o hindi lang lalaki, may mga tao talagang napakalakas ng karisma, napakalakas ng appeal, at kung minsan, kapag alam nilang malakas ang appeal at karisma nila, kung minsan, ginagamit nila ito sa panlilin lang, ginagamit sa panluloko, ginagamit sa pananakit ng iba. Alam mo, Clarice, napakasakit lang isipin na itong pag-ibig na nararamdaman natin kung minsan ay makakasira pala sa atin. At napakasakit lang isipin na may mga taong binigyan ng napakagandang talento at napakagandang regalo ng Diyos. Yung pagiging charismatic, ay nako, napakagandang regalo niyan. Hindi lahat ng tao ay may natural na taglay na karisma. Kita mo yung iba, yung mga artista kahit hindi masyadong kagandahan, hindi naman masyadong talented, pero ang dami-daming fans. Yun ay dahil charismatic sila. Yun ay isang regalong binigay sa kanila ng Diyos. Pero kung minsan, may iilan sa kanila na ginagamit iyon sa kasamaan. Sana ako na lang ang naging charismatic, ano? Sana artista na ako nga.
Mayaman ako ngayon. Anyways, natutuwa naman ako, Clarice, dahil ikaw ay nakabangon na talaga ng tuluyan mula sa pagkakalugmok mo sa maling pag-ibig at sa maling tao. Alam mo, naniniwala akong ibibless ka ni Lord. Naniniwala ako na matatagpuan mo ang isang bagay, kahit hindi tao, isang bagay na tuluyang magpapasaya sa'yo. Naniniwala din ako na magiging saksi ang mga taong nanakit sa'yo kung gaano ka magtatagumpay kasi ganun ang Diyos. Kung nilugmok tayo ng iba, kung sinaktan tayo ng iba, abay, binibless niya tayo sa harapan talaga ng mga taong nanakit sa atin para ma-in your face sila. Naniniwala ako doon dahil napakabuti ng iyong puso. Hindi ka nag-seek ng revenge, hindi ka naging bitter, bagkus ay naging better ka pa. Kaya yun, ang isang napakaganda mo talagang sandata. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. At sa mga nanonood ngayon, nako, kung kayo po ay na-inspire dito sa kwento ni Clarice, please do like and share this video. At huwag kalimutan na mag-subscribe na rin dito sa ating channel para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong kwento na nilalabas at ina-upload. At syempre, tulungan niyo akong makarating sa ating goal by the end of this year na 100,000 subscribers, kahit na konti-konti pa ang nadadagdag. Oo, kasi meron na tayo ngayong 75,300 subscriber as of recording this video. Sana dumami pa tayo. Ay, ako kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky, ang ating mga members nitong ating channel. Kung nagtataka kayo kung bakit lagi ko silang inuunang binabati at lagi silang nababati araw-araw, yun ay dahil member po sila. Isa po yun sa mga perks nila. Naghahanap pa nga ako ng mga video na exclusive o mga content na exclusive lang dapat sa mga members. Naghahanap pa ako hanggang ngayon. Pero masaya ako na ginigreet at binabati ko sila araw-araw. Yun. Kung gusto mo namang magpa-member o kung curious ka kung paano magpa-member, ayan, nasa baba, join button. Pwede mong i-click yan, tapos ikaw nang pumili at magdesisyon kung ano bang membership o kung magpapa-member ka ba. Ganun lang yon. Anyways, hello muna ako sa ating mga kasuki din na laging nakikinig sa atin. Lina Ledeza, maraming salamat. Cutie Hot Mom. Maricel Mina, maraming thank you. Julieta Estralobio, maraming salamat. Jenny Bib, Oplina, hindi ko alam, Jenny Bib, Hopilina. Ayun, Hopilina pala. Hi, maraming salamat. Hi din ako kay Precious Gracious. Hello rin kay user ZS1C. Kay Jenny, maraming salamat. Kay Cherry Guerrero at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa inyo pong lahat na nakikinig sa atin at hindi nagsiskip ng ads, maraming salamat. Ako po ang inyong Mama Mia. Kung may sarili po kayong kwento ng inyong buhay, please mag-email lamang po kayo at i-share yan sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day and see you again tomorrow para sa panibago nating upload. Bye-bye! Love you!